kapatid na nandito po ngayon sa ating pong Zoom participants. 55 na po tayo. At sa mga kapatid, shout out tayo sa mga kapatid na nandyan sa live. 33 na po tayo sa ating pong bilang ng mga prayer warriors for CLPM. Ngayon 33 na po tayo sa ating pong... Yan, 33 po tayo sa ating pong live streaming sa ating pong Facebook. Meron po ba kayong gustong sabihin mga kapatid? Pwede bang bigyan natin ng chance, Doms, ang ating mga kapatid, merong magtaas ng kamay? Please open your audio. Ang bilis lang ito mga kapatid, 4:53 na. Pastor Ernie, good morning. Good morning po. God first morning sa iyo kapatid. This is our 16 days na, no? 16 days ng ating GOP, yung tinatawag nating Day of Prayer, DOP. Alam na po bang gusto magsalita? Pastor. Yun, meron. Salamat sa Panginoon. Brother River po, para may magsalita. Opo, ang ating panalangin lagi ay ang pagkakaisa. Kung bakit naman ay laging baliktad ang nangyayari sa ating mga panalangin. Para may pag-usapan po natin, ano kaya yung katulad ng aking reflection, ano ang pinakamabuting gawin kaya natin para makita sa atin yung tunay na pagkakaisa. Kasi hindi layunin ng ating Panginoon ang pagkakabahabahagi. Sabi nga ni Brother Ice kanina, laging sinasabi ni Apostol Pablo ay pagkakaisa. At yun din naman ang gusto natin. Kung bakit tayo gusto natin, hindi yun ang nangyayari. Ano yung maganda natin gawin. Baka meron po magandang payo ang ating mga kapatid. Sige po, pwede po ba kayong magsalita tungkol doon? 4:54 na ho. Konti na ho talaga ang panahon. Ako'y nag-contemplate kung kapos talaga itong panahon natin. Gusto ko na talaga, alas 4 na, simula na tayo mga kapatid. At masarap yung gumigising na hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Sangayon ba kayo mga kapatid? Amen. Tapos sagot nyo na, pwede nyo po bang bigyan natin ng konting panahon yung tanong po ni Pastor, ni Brother Ray na yun? Good morning, Pastor. Good morning po. Henry. Yeah. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Morning po, Pastor. Ang aking lang comment dito ay mahirap talaga yung ma-achieve natin yung pagkakaisa. Dahil may gumugulo sa atin Po. ay yun lang ang isipin natin na kahit sinong tanungin natin sa atin dito, kahit sa loob ng iglesia, ang gusto natin ay magkaisa tayo. Walang magsasalita na guguluhin niya. Pero beyond the back ng ating pagsasama, ay nandyan ang kaaway Po. The more na gusto nating ma-achieve ang pagkakaisa, ay talagang guguluhin ng kaaway yan. Kaya ang dalangin natin ay yung huwag tayong magpagamit sa pagkabahabahagi. Ang unaware lang tayo doon sa ginagawa natin o sinasabi natin na tayo pala ay nagagamit na ng kaaway. So mismo ang dalangin natin, tayo ay maging kasangkapan tayo ng pagkakaisa. Amen. Yan. Salamat po, Pastor Henry, sa sagot. Ang oras po natin ay alas 5:56. Salamat po sa napakalinaw na response ni Pastor Henry sa kanyang nakikitang obserbasyon. Ay medyo talagang challenging yan. Pero ang salita ng Diyos ay napakaliwanag ng mga payo niya. Talagang sabi nga po ng panalangin ng ating Panginoon ay magkaisa sila katulad natin, Ama, na isa. So yun, pinanalangin na po ito ng Panginoon. Sabi nga po ng ating Executive Secretary nung dinidiscuss po natin yung unang pag nahuhukay mangamba, talaga po tayo nasa winning side. Bagamat ang kaaway ay busy na magdulot po ng basagin ang ating pong hangarin na tayo po'y magkasundo, iisa ang ating mithiin. Sapagkat nga po yung ating pong mga isipan ay
Walang sound, Pastor. Wala kang sound. Okay, Pastor. Kamiyot. Salamat po, salamat po. Salamat po sa Pastor Henry. Naku, sayang mga sinabi ko. Napakaganda pa naman ng mga sinabi ko. Ulitin ko uli. Salamat po, Pastor Henry, sa iyo pong napakayamang mga payo bilang isang makaranasang pastor. At talagang totoo po siya doon. Ano? Obserbahan po ninyo yung po lahat ang hangarin natin. Bukod sa yan ang gustong-gusto natin, higit pong gusto yan ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ay nanalangin Pinanalangin na ho yan ng Panginoon. Sabi nga ho ng ating kabataan na nag-pray, na nag-sermon sa atin o nag-share ng kanyang thoughts dito ay talagang laman ito ng panalangin ng Panginoon. Ama, magkaisa sila katulad natin na tayo iisa, di ba? At yun ang tugunin natin, maging kasangkapan tayo ng pagtugon na yun sa panalangin at magpagamit talaga tayo. Yung sabi nga ako kanina sa reading ni Pastor Joey ay isumiti natin sa Diyos. Ayan, yung mga term na yun, isumiti natin sa Diyos ang lahat ng ating mga hangarin. Kasi yun po ang didestroy sa maraming matatalinong mga kapatid na nandyan sa church natin, kanya-kanyang opinion. Pero tiyakin lang po natin na yung ating pong hangarin ay nasa linya ng hangad ng Diyos at lalo tigit yung magkasundo tayo sa pagliligtas ng buhay. Opo. Maiksing dagdag lang. Sige Di po. ba idiniin ng ating speaker na yung nagiging cause ng pagkabahabahagi ay yung pagiging mainggitin. Di ba? Si Satanas, si Lucifer, nainggit siya sa Panginoon eh. Ngayon, ang tanong natin sa ating sarili, hindi yung kung sino-sino tinuturo natin. Sa ating sarili, mayroon kaya akong ganong espiritu? Baka sakaling ako'y mayroong ganong klaseng espiritu, nagiging mainggitin ako. No? Kapag kayo ay maginggitin ay maninira ka ng maninira ka ng puri ng pagkatao ng iba, hindi yung sarili mo. Opo. Ay, nako. Oras na, mga kapatid. Salamat po na. Salamat, Pastor Henry. At ito po yung maging personal sa atin. Tama po si Pastor Henry. Tanungin natin yung sa atin po munang sarili. Gusto natin itong makita sa ating sarili. Manalangin tayo na tayo maging kasangkapan nito. Alas 4:59 na, 68 po tayo. At ang ating po mga kapatid na nakatutok ay 47. Tayo po yung magsisimula na in few seconds. Ang mangunguna po sa atin ay ang distrito ni Pastor Jupit Bernabe. Arayat District, ang i-discuss po ay corporation. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. God bless you all. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then-known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return.
In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Like
Sige po, tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating pangbungad na panalangin. Banal, maibigin at makapangyarihang Diyos, Ikaw na may lalang ng lahat ng mga bagay at ng buong universo, ang mayakda maging ng aming mga buhay at ang iyong mga tahanan ay nasa mga langit. Lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay amin pong ibinabalik sa iyo, O Diyos, sapagkat tunay na ikaw po ay karapat-dapat. Maraming salamat po sa lahat ng karanasan na inyong ipinahintulot na aming pong maranasan, ito man po ay mabuti o hindi. Ito man po ay bagyo o mga sakuna, salamat pa rin po, O Diyos, dahil may bagong pagsikat ng araw sa amin pong mga buhay. Gayon din po, maraming salamat sa oras na ito, bagamat kami po ay malayo sa isa't isa, ipinahintulot po ninyo na kami ay magkaroon ng ganitong klaseng mga pagpupulong programa sa tulong ng teknolohiya. Kami magkakapatid sa pananampalataya sa iba't ibang panig ng daigdig ay makapanalangin sama-sama at mag-aral ng inyong mga banal na salita. Dalangin po namin, nakahabagan niyo po kami, Panginoon. Magbunga nawa ng pagbuhos ng banal na Espiritu ang mga ganitong pagpupuyat at pagtitiyaga sa pananalangin upang tunay na maihanda ang lahat sa nalalapit mong pagbabalik, O Diyos. O tunay, Panginoon, na ang iyong pagdating ay malapit na. Ang mga tanda ay natutupad na at ikaw ay nalalapit na ang iyong pong pagbabalik upang sunduin ang mga nalabing nagtatapat at naghihintay sa iyo gaya ng iyong wika sa iyo pong banal na kasulatan. Dalangin rin namin, Panginoon, pangunahan kami, pangisawaan niyo po kami sa 40 araw ng pananalangin upang patuloy na maihanda po ang bawat isa. Patuloy nawang ikaw ang aming makasama. Lukuban ng inyong banal na Espiritu ang bawat tahanan ng mga mangunguna at nakikinig. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Lalong higit po ang aming mga magiging tagapagsalita na si Pastor Jupet upang ang lahat po ng kanyang mga sasabihin at babanggitin ay magmumula lamang po sa iyo at tunay na makapagdadagdag ng aming pananampalataya sa iyo habang kami po ay naghihintay sa iyong nalalapit na pagbabalik. Maging karapat-dapat nawa po ang bawat isa sa aming paglilingkod. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan na nasumpungan niyo sa amin. Ito man po ay lihim o hayag. Linisin po kami, maging karapat-dapat, maging sa pagtanggap ng mga pagpapala na iyong binubuhos sa amin. Lahat pong ito'y aming hinihiling, isinasamo sa iyo, Panginoon. Lahat pong ito'y aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat po ng mga tagapangasiwa ng programang ito, sa ating po mga tagapanguna, magandang umaga po sa inyong lahat. Gayon din po sa mga sumusubaybay dito po sa programang ito. Magandang umaga po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Supposedly, hindi po ako ang magbibigay ang magpe-preside, but due to possible po ay connection error ng atin pong kasama ay hindi po siya makadalo. Kaya ako po muna ang magpapakilala at babati sa inyo ngayong umaga ng mga maglilingkod po sa ating ikalabing-anim
ng araw ng pananalangin po. So, ito po ang mga maglilingkod sa atin sa umaga pong ito. Nais ko po silang ipakilala sa inyo. Narito po ang umawit po kanina ay ang Arayat Church. Sila po ang mga members ng Arayat Church sa Arayat District. At ang opening prayer po ang inyong lingkod, Brother Nathaniel Binuya mula po sa San Nicolas Arayat SDA Church. At ang presider na rin po ang inyong lingkod. After ko po dito ay mayroon pong ulit special music na ipagkakaloob ang Arayat Church. Then, susundan po ng mensahe ng butil ng mga katotohanan na magmumula po sa aming district pastor, Pastor Jupet Bernabe. At siya rin po ang mag-closing prayer. So yun po ang pagkakasunod-sunod po ng programa ngayon pong umaga. Sana po kayo pong lahat ay makinabang, tayo pong lahat ay makinabang sa gagawin po nating programa ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. A song of praise to
Sir Jupet, nakamute. Okay na po. Sa ano po, sa backstage, yung naka-mute po ako. Narinig na po. Pastor. Okay na po. Okay na. Okay, so good morning and happy 40 days of prayers ngayong Sunday ng umaga po mga kapatid. Maraming salamat sa mga kapatiran na nasa Araya Church sa kanila pong awit, Make My Life and Hallelujah. So ngayong umaga po mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong 16th topic. Yun po ay ang cooperation. Ang topic na ito ay may kinalaman sa establishment of institutions in new fields. At ito po ang pananaw ng ating pong propetesa tungkol sa bagay na ito na nung aking pong binabasa ito lang ho ay hindi naman po ito para lang sa kanilahong kapanahunan, kundi meron po itong impact sa ating pong sabihin po natin na ginawang bagong mission ang ating pong CLPM. Tama-tama po ito, ang topic nito ay cooperation. So sabi po dito, in the establishment of institution in new fields, it is often necessary. Minsan ho, mga kapatid, to place responsibilities upon persons not fully acquainted with the details of the work. Yun po ang nangyayari, di po ba? Pagbago ang mission, o sige, siya ang lagay, makikita natin na hindi pa, sabi natin na inexperience pa, ya pong mailalagay minsan. Ngunit, may paalaala si Ellen White sa mga bagay na ito upang hindi tayo mapahamak. Ano po? Kung sabi po dito ay kinakailangan, ano po? Ay itong mga tao na ilalagay, una-una po mga kapatid ay ito po yung mga challenges. Ano po? Na ang mga taong ito ay kinakailangan na kanilang isipin ho, mga kaibigan, mga kapatid, na ang kanila pong gawain na ginagawa, hindi po ito pansarili, kundi ito po ay pangkalahatan. Kinakailangan meron silang malawak na pag-iisip at kung sila po'y magiging makasarili, sabi po rito, there will result a condition of things that will hinder its prosperity. So nakita ko mga kapatid minsan sa mga ganitong pangyayari in the new fields, kung mailagay natin ay hindi siya marunong makinig sa mga suggestion ng mga kapatiran, ng mga co-worker. Ang nangyayari ho mga kapatid ay ang gawain ng Panginoong Diyos ay ito po'y nagkakaroon po ng sabihin natin na hindi pagsusulong dahil sa mga hindi pagsunod, sabihin po natin hindi makinig sa mga suggestion. So sabi po dito, sabi po ay these persons work in great disadvantage. So iniisip ko mga kapatid, ano po, na sa ating po palang gawain, either na sa ating pong bagong mission o di kaya sa ating pong iglesia, minsan maglagay din tayo ng mga kapatiran na kapatid dito ka sa kapatid sa department na ito, lalong-lalo po mga kapatid ay ngayon po ay pong election time sa ating pong churches. May mga bago tayong mga kapatiran na nailagay sa mga departamento ng ating pong iglesia. Ay siguraduhin po natin mga kapatid na itong kapatid na ito ay marunong makinig. Bakit? Kung hindi marunong makinig, sabi po dito ay they are working
in great disadvantage. So kung bakit hindi susulong ang gawain, dahil ganun po ang pangyayari. Now, tingnan po natin na pag tayo po inilagay sa gawain na yan, even we are, sabihin natin na inexperience, sabi po, many feel that the line of work they are doing belongs solely to them and not the one should make any suggestion in regard. These very ones may be ignorant as to the best methods of conducting the work. So, ito po sana ho mga kaibigan, mga kapatid, ang mangyayari ano po, na pag tayo po ay nasa gawain, yung attitude natin para sa gawain ay ito. Hindi na sabihin po natin na gumagawa tayong mag-isa. Hindi na ang ating pong ginagawa ay ito lang amang ay sasabihin natin, gawain ko po ito. Ito po'y binoto ako na inilagay dito o na-appoint ako sa ganitong posisyon. Kinakailangan na ito ang gagawin ko. Sabi po dito ay kinakailangan magiging open-minded tayo. Yung magiging attitude natin is hindi natin isipin na tayo po'y gumagawang mag-iisa. Nandyan ang ibang mga tao na kung saan ay sila po'y may alam. Diyan ang mga kapatiran na kung saan ay mas malawak ang kanilang karanasan tungkol sa bagay na yan. So kinakailangan, sabi po ay makikita na ang mga taong ito ay magiging open-minded po sila. Magiging positibo sila doon sa kanila pong paggawa. Bagamat in experience, kinakailangan ang kanila pong buhay, ang kanila pong attitude ay magiging maayos. Sabi po, they are close-minded and follow their independent judgment. Ito po yung delikado minsan ho mga kapatid, na pag tayo po ay nasa panibagong gawain, ay we tend to be independent in our judgment na alam ko to, ganito to. Ito po yung gawain na yon. Pero ang problema minsan ay ito po'y ang resulta ay hindi nagiging maayos. So sabi po ng ating propetisa sa bagong mga fields na binubuksan ang gawain, bagamat ang kapatid na ito ay inexperience, kung ang kanya pong magiging attitude ay hindi magiging negatibo, magiging open-minded siya, ang gawain ay magiging maayos. Sabi pa po, in fostering this kind of attitude, resources and time are wasted. So yun ho, mga kapatid, kung hindi ho talaga tayo nagiging open-minded, yao pong panahon, yao pong ating pong resources ay nasayang lamang. Kung yun po ang ating pong gagawin. So walang halaga, yao pong gumawa ka ng maraming mga oras, maraming mga araw o buwan o taon na hindi ka man lang nakinig doon sa mga suggestion, ay sabi po, ay the time and resources are wasted. These troubles are traces back to uncooperative spirit. Kaya ang sinasabi sa ating pong topic ay cooperation. There should be a cooperation between those inexperienced leaders or brethren doon sa bagong gawain ng mga kapatid. At kung magkakaroon ng cooperation ay magiging maganda po ang kalalabasan. But when we are uncooperative, makikita po natin na marami hong mga kapahamakan, maraming mga paghihirap ang dadaranasin natin dahil gumawa tayo ng mag-isa. So, sabi po, ang tanong po ay, kung ganitong isipan natin, kung ganito po ang ating isipan na uncooperative tayo, ang tanong ay, ito po ba ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos? Nagpapatuloy po ang sinasabi ng Spirit of Prophecy, these things grieve the Holy Spirit. So, hindi po pala maganda ho mga kapatid, ang banal na espiritu ay nalulungkot sa ganitong klaseng pag-iisip.
ang banal na espiritu ay hindi po nasisiyahan sa ganitong attitude ng kapatid o ng leader na hindi man lang marunong makinig doon sa kanyang colleagues, sa mga kapatiran, sa mga suggestion na ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Sabi po, God desires us to learn one another. Unsanctified independence places us where we carry work, where we cannot work with, or such a state of things, Satan is well pleased. Ito po pala mga kapatid, kung ito po ang ating pong ginagawa, si Satanas pala ay nasisiyahan. Akala ho natin na gumagawa tayo sa Panginoon, akala natin na magaling tayo, akala natin na ito na ang kagustuhan ng Panginoon. Later on, makikita po natin dahil sa ganong pag-iisip natin, sa ganong attitude natin, ay nasisiyahan pala si Satanas sa ganon. Every worker will be tested as to whether he is laboring for advancement of the Lord's institution or to serve his own interest. Yun, ito po mga kapatid. At the end, titingnan po natin kung ikaw ba, ako ba, sa bagong fields na ito ay tayo po'y gumawa sa ating sarili o gumawa tayo para sa kaaway. Those are the challenges po mga kapatid sa mga panibagong bukas ng field ng ating pong gawain. Ay minsan doon ang pagkatao natin, human nature natin na tayo po'y nagpapasikat. Magaling yan. Siya na yan. Minsan ay hindi po napupuri ang Panginoon, ang napupuri ang ating sarili. At the end, sabi po dito, abay si Satanas, si Satanas po ang nasisiyahan, hindi ang Panginoong Diyos. Alalahanin po natin mga kapatid, last na point po, alalahanin po natin na ang gawain, ang gawain ay hindi sa atin, hindi ito sa akin, ito po ay gawain ng Panginoong Diyos. So dito, makikita po natin po mga kapatid, pag ganito yung isipan natin na ilalagay, pag tayo po ay bagamat wala tayong masyadong karanasan, ngunit iniisip natin na nandyan ang Panginoon, nandyan ang mga kapatid na tutulong, bagamat ganito, makikita natin na kung saan ay magiging maayos. Sabi po dito, every worker will be tested as to whether he is laboring for the advancement of the Lord's institution or to serve his own interests. The sin that is most nearly hopeless and incurable is pride of opinion, self-concept. Yun ho, mga kapatid, ang problema. Para ho ay makikita natin na ang gawain ay hindi po sa atin, titingnan natin na ang gawain na ito ay para sa Panginoon, magiging open-minded tayo, magiging cooperative tayo. Ngunit ho mga kapatid, kung i-foster natin, if we are going to foster our selfishness, pong pagiging makasarili natin, bilib na bilib tayo sa sarili, na wala ang Panginoong Diyos, ito po ang nangyayari ho mga kapatid. We are serving our interest and not the interest of the Lord's institution. So habang binabasa ko ito po mga kapatid, kung ating pong unawain ito, nakikita ko na yes, sabihin po natin na hindi naman ganun kalakas, pero there is still a political in our institution. At when this political-minded mga kapatid ay manguna siya at hindi yaupong kaisipan ng banal na espiritu ang manguna sa atin, ito pong nangyayari. Instead na ang ating pong gawain ay magiging malago, ang ating pong gawain, sabi dito, ay hindi po, ito po'y magiging, sabihin natin na ang ating pong gawain ay magiging mabagal, ang ating pong progress ay magiging mabagal. Bakit? It is because of our self-interest. So dito makikita ho natin po mga kapatid na kung saan ay napakahalaga pala na ang cooperation ay nandyan sa isipan ng mga kapatiran,
nandyan sa isipan ng ating pong mga leaders. Pag ito po ay sabihin natin na ito po ang magiging isipan natin, ang gawain ng Panginoon Diyos ay magiging malagaw. Iniisip ko mga kapatid na kung ito rin ang ating pong isipan dito po sa ating pong bagong mission, Central Luzon Province's Mission, ang ating pong gawain ay magiging malago. Bakit? Dahil ho mga kapatid, ang nangunguna ay ang tinatawag ho nating banal na espiritu. Aki pong pagpapatuloy ang pagbabasa, sabi niya po, this stands in the way of all growth. When a man has defects of character, yet fails of realizing this, when he is imbued with self-sufficiency, that he cannot see his fault, how can he be cleansed? Ito po mga kapatid, ito pong nagbibigay ng hadlang para na tayo po ay magiging malago sa gawain niya o pong pagiging self-sufficient natin, pride of opinion. Ako ito yung karanasan ko eh. Ito yung aking pong nakita eh. Hindi tayo nagiging cooperative. Sabi po rito, ang gawain ng Panginoong Diyos ay nahahadlangan. So sa umagang ito po mga kapatid, makikita po natin in this short topic ay pag ganito po mga kapatid ang ating pong isa-isip natin na ang bawat isa sa atin mayroong tinatawag na cooperation, pagkakaisa sa gawain ng Panginoon Diyos sa tulong po ng banal na espiritu. Ang gawain bagamat hindi ganun tayo ka-experience sa mga gawain na ilalagay, magtatagumpay ang gawain ng Panginoon Diyos. Ngunit kung ating pong paglilingkuran ang ating pong interest pansarili, hindi sa Panginoong Diyos, hindi sa gawain ng Panginoon, ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng maraming pahirap. Ang gawain ay magiging, sabihin po natin na mabagal. Ang ating pong gawain ay mahahadlangan ang kanya pong paglago. So ngayong umaga, sa tulong po ng banal na espiritu ay tayo po'y akayin para po sa pagkakaisa, akayin tayo na ang bawat isa sa atin sa tulong ng banal na espiritu, magiging cooperative tayo, magiging open-minded tayo. Yao pong mga napapakinggan natin na mga criticism, ito po ay nagiging motivating factors upang tayo po ay lumago sa ating pong paglilingkod. Pagpapalain po tayo ng Panginoong Diyos sa umagang ito. Maraming salamat po. Amen. Amen. Pastor Jupet, salamat po sa pagtatalakay ng napaka-espesyal. For me, this is very special topic. Tama si Pastor Jupet, talagang ito po ay niloob ng Diyos. Ito po hindi basta nagkataon lang. Ito po ay talagang sinadya ng Panginoon na ngayon ito matalakay. At natutuwa po ako na mapaalalahanan sa bagay na ito bilang isang bagong pili na tagapanguna sa isang bagong field. Ayan, tama-tama po talaga itong babasahin natin na in the new field. Kailangan ng kooperasyon muna sa Panginoon, sa isa't isa. Wag maging self-conceited. Igalang ang mga opinion ng lahat. Pakinggan para matuto. So still learning mga kapatid. Salamat po at isama niyo po kami, bitbitin niyo po kami sa inyong mga personal na panalangin. Kaya po tayo narito mga kapatid, we are fully dependent in God. We are fully dependent in God. Hindi ito magiging maayos na lahat ang pagpapalakad ng ating pong mga misyon, mga panukala, kung hindi tayo hihingi ng subaybay at tulong sa Panginoon. So God first, mga kapatid, God first. Lagi natin tiyakin, tulungan niyo po kami na mabuhat, na magkakasama, na magkakaisa, isang malasakit, isang gawain para sa pagsulong ng misyon ng Panginoon sa CLPN. Salamat po, mga kapatid. So, paalalahanan niyo lang po kami palagi para hindi ko kami magiging self-interest lang ang aming mga desisyon. Salamat po. I'm very emotional mga kapatid na talagang feel ko po yung personal na devotional natin ngayon. This is for me. This is for me.
And for us, 3, no? For us. So mga kapatid, tayo po itutungo na sa ating pong season of prayer, ating pong prayer band. Huwag po ninyong kalilimutang banggitin ang prayer focus po natin ngayon, Day 16, October 27. Ang mga local church officers sa CLPM. Ito ho ay mga key individuals na umuupo po sa mga desisyon ng local church. Importante po silang ipanalangin natin kasi meron din po kanya-kanyang mga challenges ang mga officers natin sa local church. Many of them, if not all, are given a privilege to sit in a decision chair, yung deciding body ng ating simbahan. Sana ang mga interest natin sa Manila ay interest ng Panginoon, ang misyon ng Panginoon, ang prioridad, ang pag-aalaga ng simbahan at kabutihan ng lahat. Pero kailangan po nila ng alalay, spiritual support galing po sa ating constituents at sa pamamagitan po ng pananalangin natin sa kanila at sa pamilya nila, sila po ay magiging malakas at patuloy na magiging committed. So yung commitment po nila, ipanalangin po natin sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Bukas po, ang maglilingkod po sa atin ay ang mga kapatid na taga North Pampanga sa pamumuno ni Pastor James Lutilla. Ang ating pong chapter na Day 17 is Christ our Righteousness. Wow! Talaga napakaganda po ng mga sequence ng ating pong mga tinatalakay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo po ay nadako na sa ating tagapangasiwa ng breakout room sa prayer band. Salamat po. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Good morning po sa lahat. Ang keyword natin today, cooperation. Nawa, yung mga nandito sa breakout room ay makipag-cooperate po. Ano po? Good morning po sa inyo. Tayo po ay nasa breakout room number 3 sa pangunguna po ni Pastor Ranel Pepito. Nandito na kaya si Pastor? Good morning po sa inyo. Good morning. Good morning po. Banggitin na po natin yung ating mga prayer request. At pag-isama po sa ating panalangin, yung lugar ay kalukuyan tumataas pa yung tubig. Nandito kami sa Pampanga River CP1, ng Area 4, San Simon. Kama po natin, ako'y kumupa na ng tubig. Salamat po. Pala yung aming ginagawang branch sa school dito po sa Alapit Barangay ng San Pedro. Sa San Nicolas po. San Nicolas. Sama rin po na sa panalangin yung aming pong sasagawang Sabbath School certification seminar during this day sa Malolos Church. Sana po ito'y may tapos ng maayos at maging kapakinabangan lalo na sa aming mga Sabbath School teachers.
wala na po, baka pwede na po tayo. Sino po manguna sa atin, kapatid? Wala ako. Nalipat ako. Hello po, good morning. Wala pong nag-lead out dito. Hello. Yung mga prayer request po ang nabanggit pa po namin. Nalipat ako. Hello po. Yep. Good morning po. Good morning po, Pastor. Good morning po. Sige po. Good morning. Yes po. Meron po ba kayo, bukod po dun sa mga prayer request dun sa group chat, meron po ba kayong mga mga idadagdag pa? Meron pa, Pastor, dadagdag. Sige ha. Good morning sa lahat. Nais ko pong i-request yung ongoing crusade po sa Santa Rita, Cabiao. Start po kami kagabi. Matatapos po ito sa November 29. Nawa po ay maging maayos ang panahon, ganun din ang pinansyal at mga kapatiran na tumutulong. At pangalawa, akin pakisama sa panalangin ang natitirang 2 weeks namin sa yung nagmamaster sa IAS, nawa po ay matapos namin ang mga requirement para sa ganun ay maka-proceed kami sa nada namin ng mga appointment at gawain sa iglesia. Salamat po, Pastor Benji. Okay po. Sige po. Meron pa ho? Kung wala na po, ay tayo po'y dumako sa prayer. Pwede po natin hilingan si Pastor Filiartos sa sa adoration and confession, tapos ako po magtutuloy. Sige po, Pastor. Okay po. Pero hindi ko alam yung ibang mga prayer na hindi ko narinig kasi bago lang ako Group chat po, Pastor? Nasa group chat? Titingnan ko, Pastor, kung Nasa nasa dito po sa group chat dito sa Zoom. Bali, kaya niyo pong i-access? Hindi ko po makita, Pastor. Teka po, ipopost ko po ulit. Brother Ed, pwede pong paulit na lang yung mga po kanina, mga prayer request po ng mga kapatid. Ito po, na-i-post ko po ulit. Bali, ang prayer focus natin ay local church leaders. Second ay yung ating prayer request for the operation of Sister Vanessa Flores. At gayon din yung unidentified siya pero pinapasama niya yung anak niya sa prayer natin sa paglilingkod sa ating Panginoon kasama ng kanyang family. At gayon din ay operation ni Sister Myra Herrera sa kanyang breast cancer sa November 12. At gayon din ay yung ating mga finances, prayer for our finances, yung evangelism sa Cabiao, at yung mga nagmamasters. Ayan. Yung akin po, Pastor, yung Branch Sabbath School na ginagawa namin sa Lapit Barangay, dito po sa San Simon. Yung ano po? Branch Sabbath School na aming patuloy na ginagawa sa San Nicolas. At CP1 po kami. San Pedro. Okay po. Sige po. Okay po. Pastor Filiartos, kayo na po sa adoration and confession. Thank you po. Pwede na po kayo mag-start. Ako po mauna, Pastor, Chairman. Yes po. Yes po. Sige po, sige po. Sige po, tayo po ay mananalangin na.
Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo upang pasalamatan ka sa lahat ng biyaya na amin natatanggap. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa dahilan kung saan kami inyong inipon sa chat room na ito upang bigyan kang papuri, sambahin, at higit sa lahat, bigyan ka ng magandang pasasalamat, Panginoon. May mga ilan kami po mga panalangin na amin babanggitin. Una po, aming isasama ang si Sister Vanessa Flores ang kanyang operation sa ulo. Nawa po ito ay maging successful. Tulungan ang mga doctors, nurses na nag-assist at higit sa lahat ang kanyang mga gamot na iniinom na maging total healing power ang kanyang makamtan. Amin dalangin din ang anak sa mga pamilya na naglilingkod na po ay sasama natin sa panalangin na lahat ng pamilya na nawa maging maayos at masaya na mga kapatiran sa buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon upang sa ganun walang mahiwalay na kasapi sa pamilya. Lahat kami Panginoon ay sama-samang naglilingkod sa pamagitan. Ganun din aming panalangin Sister Herrera na may breast cancer na siya ay nakatakdang operahan this coming November 12. Ang kanilang preparation, physical, emotional, financial, at ganun din Panginoon ang pagtanggap na nawa ang isa lang namin na hinihiling nawa maging successful ang operation at hinihiling din namin na maka-recover siya at higit sa lahat na maging maayos ang dalangin lang na patuloy na pagaling hanggang siya Panginoon ay manumbalik sa normal ang kanyang pangangatawan. Ganun din po Panginoon aming tinadalangin sa oras na ito na ang iba't ibang may mga kahilingan, yung financial upang sa makatulong kami sa gawain sa iglesia, sa district, sa area at sa LPM at higit sa lahat sa buong pamilya na hindi kami mawalan ng financial upang sa ganun wala ring hahadlang sa pag-aalagad namin, hindi makahadlang itong financial Panginoon sa pag-aalagad natin. Amin dalangin din sa oras na ito ang evangelism na ginagawa sa Cabiao, Santa Rita sa panguna po namin ng aming mga elders, officers, si Sidin Manalo, ang aming speaker. Nawa Panginoon na naging maayos at kagabi nag-start. Maaari po bang ito ay samahan kami ng nilibong angeles, yung bawat mga taong, mga parents na nag-attend ay maging kasama namin sa pag-aalagad. Bahit po ito ay mahigit sa 1 buwan ang aming pukursid. Tulungan kami Panginoon na ito ay inyong bigyan ng successful sa pamagitan din. At mga lahat ng mga 33 na nagmamaster sa AYAS, nag-iba sa nanggaling sa iba't ibang mission nawa matapos aming mga requirement at makapasa kami na sa tamang panahon. Tulungan din ng aming mga professor, especially si Dr. Myla Dison at si Dr. Abner Dison. Tulungan din ang bawat isa sa amin maging maayos. At ganoon na amin i-request si Brother Danny Mendoza na may sakit siya nawa maging maayos at Sister Jennifer Linsangan Mendoza na nawa ang kanilang mga sakit maaari po bang inyong pagalingin sa pamamagitan ng inyong healing power, total recovery at higit sa lahat kayo po ang manguna. Inaasahan namin Panginoon na ang lahat ng amin nabanggit ng mga panalangin sa oras nito ay kami ay ma-receive namin ang kasagutan sa pamagitan. Pagpalain din ang lahat, ganun din ang mga nangunguna sa self-team, si Pastor Derek Stabilio, Pastor Rilord, at Sir Joel, at ganun din ang mga area chairman na sa panguna
ng lahat ng mga chairman, mga pastors, mga leaders sa church, pagpalain Panginoon. Nawa sila rin gamitin na epektibo sa gawain upang sa ganoon ay sama-sama kaming magiging successful sa gawain. At ang lahat pinasasalamatan dahil po kayo po ang nanguna. Tatapusin po ito ni Pastor Benji. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy po ninyong pag-aaruga sa amin, patuloy po ninyong gabay na ibinibigay sa amin. Kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Patuloy po namin dinadalain, Panginoon, ang iba't ibang mga evangelism activities, ang Cabiao Church, ang Bacolor Church, ang DRT, at yun din ang Branch Sabbath School sa San Nicolas sa Central Papangawan. Patuloy po nawang maranasan ang inyong gabay, pagpapala sa mga kapatiran na sumusuporta at nakikilahok, Panginoon, na po patuloy na maranasan ang inyong pong mayamang paggabay, proteksyon at pagpapala. Ngayon din po, Panginoon, patuloy po namin dinadalangin na sa araw na ito, maranasan namin ang inyong pong patuloy na pag-iingat. Mga maglalakbay ng mga pastors, family, puntang Patabangan na po'y maingatan. At na po, Panginoon, ang pagpapala rin ay patuloy na maranasan ng aming pong mga minamahal na mga kapatiran dito po sa aming pong misyon. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin. Ito po'y aming nihiling sa pangalan ng aming pong tagapagligtas at Panginoong Hesus. Amen. Yan. Amen. God bless po. Amen po. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong panguna sa ating panalangin. Amen. Salamat po. Shout out. Nag-shutdown na ako. Morning, Pastor Ray. Nandiyan ka na ba? Apo, dito ako sa main room nag-lead out siguro. Sa inyo po patuloy na Ano na to, Joy? Kasi may... Ano oras ang punta nyo sa Pantabangan? Mga alas 9 po siguro. 9. Sige, sabi na siguro tayo. Kami rin, alas 9 na siguro pupunta ron. Bakit maaga pong nagbukas ang ating pong Zoom room? Hindi pa po kami tapos. Ay, sorry. Maraming salamat po. Meron pa po tayong 5 minutes. May libreng lunch na po ba? Hindi po, sa panalangin. Pantabangan? Amen. Thank you. Libreng lunch? Pastor Jerry, dito na kami natulog eh. Ayun, ko yan. Sabi ko na. Kahapon At party. Yeah. Jerry, Pastor Sir, may libreng lunch ba mamaya doon sa family? ay mabait yung ating kwan dito. Kasama na Pastor Dandy ang lunch. Yun, salamat po sa sagot. May lunch na tayo. May tanghalian yan, Pastor? Mamaya? Okay po, palagay ko tapos na tayong lahat. Mga kapatid, ang ating pong oras ay alas 5:56 na ng umaga. Purihin ang ating Panginoon sa pagsustina ng kalusugan at lakas, pananatiling tayo ay aktibo at gumigising ng maaga. Maraming salamat po sa 100. Amen. Thank you po. God bless us. Ingat sa kayo. Amen.
Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyo pong kabutihan, lalo ang inyong pong mensahe sa bawat isa sa amin. Iling po namin, Panginoong Diyos, sa tulong po ng Banal na Espiritu, ang aming pong buhay bilang mga manggagawa, bilang pong kabahagi ng iyo pong gawain sa bawat distrito, sa bawat iglesia. Kaming lahat, Panginoong Diyos, ay makikiisa sa iyo sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Amen. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Good morning po. Amen. Amen. Meron pa tayong picture taking ngayon. Magapong ito. Doms, may picture tayo ngayon. Salamat po. Sige po. Amen. Good morning po sa inyo. Good morning. So Raylord, pwede bang, ano ba, mayroon ba tayong picture taking ngayon? Ayun. Ayan. Okay po. Yun. Open po natin. Invite po namin kayo. I-open po ninyo yung inyong camera. Yan. Kagandang tignan pagka tayo pala ay ganyan ang tsura. Ayan. Nakikita nyo po sa screen, pinipicturean po tayo ng ating pong team. Ayun ha. Yan. Nakikita nyo po sa isang window yung ating pong pinipicturean po. Ayan. Salamat po. Sa pangasiwa po yan ni Dominic, ni Pastor Doms. Amen. Yan. Yan. Okay. Apa po? Allow. Po. Yan. Nakarami pa. Isa na lang po. Isa pa po. Yan. Okay. Salamat po. Okay, open po natin yung ating mga audio. Pwede na po kayong bumati sa isa't isa. Salamat. Good morning, everyone. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.